Naghahanap ka ba ng Airbnb or staycation na malapit sa Mega Mall, malapit sa Shaw Boulevard Station, tsaka sa Shangri-La Plaza? Well, ito na yun. And itutur ko kayo sa murang-murang Airbnb na sa 1,500 lang. Actually, hindi ko naman pinopromote yung specific na Airbnb na to, pero yung building, itong location na to. Para pwede kayo maghanap ng Airbnb sa building na to. So, para mapakita ko sa inyo yung typical na layout ng Airbnb na makukuha nyo sa Urban Deca Towers, EDSA. Let's go! Tour tayo dun sa Airbnb na nirenta namin. So, again, nirentahan namin to hindi lang para lang i-video, kundi may purpose talaga kami. So, may mga errands kami na ginagawa or gagawin ngayong weekend dito sa Mega Mall area. So, naisipan namin, dahil may errand tayo ng Friday, may errand tayo ng Saturday, so bakit hindi mag-staycation na lang or maghanap tayo ng Airbnb, imbis na magta-travel pa from Parañaque to Mandaluyong. So, ito nga yung napili namin sa paghahanap. So, maraming mga Airbnb dito sa building na to, sa Urban Deca Towers, Mandaluyong. Ito yung napili namin, tsaka ito yung available by the time na nagbubook kami para sa date na kailangan namin. So anyway, kung makikita nyo, ito na yun. Ito na yun po. So, imagine nyo yung hotel. So, condominium siya, pero parang hotel, parang ganon. So, ito na yung buong place na yun. Parang bedroom lang talaga siya. Pagpasok mo doon sa door, ang unang makikita, access mo doon is sa kaliwa mo, pagpasok mo sa door, ay yung CR. So, very, okay lang, tama lang yung size ng CR niya. Merong hot shower tayo dyan. Hot and cold, may heater, sa water heater. Tapos meron tayong, yung toilet talaga, pinaka-toilet. And walang lababo sa loob. So, mirror, kahit pa paano yung mirror tayo. Okay yung shower, okay naman. So, itong bathroom na to, parang may tawag sila dyan eh. Parang yung wet na bathroom yan eh. Toilet and bath. Kasi, pag naligo ka, walang partition kung mapapansin nyo. Yung shower area, tsaka yung toilet area. Lahat yung floor na yan, mababasa yan pag naligo ka. So, kaya ganun yung tawag doon, yung term nila doon. So, may isa lang tayo na trash can dyan sa labas, or dito sa labas, maliit lang. Provided ng owner ng Airbnb, may konti cleaning materials, 2-seater na table, and dining table, chair, multi-purpose yan ka na rin mag-set up kahit merong maliit lang na console, may TV na smart TV na pwede makapag-YouTube, Netflix. Ang maganda din sa Airbnb na pinagstayan namin is may guest account na yung Netflix. So kung ayaw mo gamitin, may times kasi na kuwari kami, ayaw namin mag-login dun sa Netflix account namin pag nasa public places. So nag-YouTube na lang kami, nag-guest account lang yung ginagamit namin. So dito, yung Netflix niya, meron na siyang guest account. Hindi mo na kailangan mag-login, kaya yun yung maganda doon. Tapos yung parang queen bed ba to? Twin bed. Parang twin bed eh. Pero very, okay naman siya. Springy siya. Tapos ito, papansin nyo, tingnan mo to. Na siya, may support siya na bumabalik ko minsan. So, may kanumaan na rin. Meron tayong internet, may sarili siyang login, password, aircon, na TCL. Pero, napakagandang view. Tingnan nyo naman yung view natin dito sa malaking bintana. Ito actually yung saving grace dito sa ganitong maliit na space na hindi namin naramdaman talaga na nasa maliit kami na space. Ang view nga lang natin is yung papuntang Bonian. So, yan, narinig nyo, nakikita nyo rin. MRT station, MRT and approaching yung Boni station. Ayun, kung may naririnig ako eh, baka doon yun, doon pa lang, kararating pa lang siguro ng Boni, papunta pa lang dito sa atin. Pero may naririnig akong train na dumarating or, ayan na pala! Yan, so yan yung MRT na train. And or an infection from routine dental procedure could prove to be deadly because there's very little that we can do to treat that infection. How can you do surgery without these life-saving critical drugs that are being squandered? So, yung bed na to medyo springy. Nakita ko sa mga reviews ng iba pang Airbnb.
na ganun din yung feedback nila sa ibang Airbnb, medyo springy yung bed. Ngayon, medyo makikita nyo naman, siksik na siksik yung ating pillows. Pero may joke na ginawa ko kagabi kasi parang sobrang tough ng pillows na yan. Talagang walang shape talaga. Pag kung ano yung shape na nakikita mo pag higa mo, ganun pa rin yung shape niya, hindi talaga siya nagbe-bend. Ganun siya siksik na siksik, sobrang tigas niya. So anyway, buti na provided. Maganda yung actually yung lababo niya. May option na parang shower or yung ganyang steady na stream. And provided na ng Airbnb yung cleaning materials, may soap, may shampoo din binigay. Ang wala lang is dental hygiene na kit. So ito ginamit namin. Nagkasa na to, so okay na yan. Balik na natin dito sa kanyang lalagyanan. Then meron tayong refrigerator na mayroong nag-yellow din, oh. Nag-yellow din to eh. Nung ginamit namin, nag-yellow din yung taas. Lumamig siya, okay naman. And then may maliit lang tayo na hanging cabinet. So may hangers sa amin po. Sa Airbnb, may host na yung merong nag-provide ng hanger. And then ito siguro, naka-close off yun kasi baka mga cleaning materials. So yun, napaka-simple lang. Ang paglalakad papunta dito is may footbridge na galing dun sa Greenfield District. So, pwedeng yun yung daanan. Meron pa isa pang way. Pag nasa Shaw Boulevard MRT station naman kayo manggagaling, may mall kang nadadaanan, may parang footbridge na ang baba mo na is yung sa kabilang side na ng Star Mall. And then may mga tricycle doon kung tinatamad kang maglakad. Mag-tricycle ka papuntang Urban Deca, sabihin mo. And ang ibababaan nila sa'yo is yung backdoor entrance. Parking yon, parang basement parking. Akit ka pa para makapunta ka sa lobby. Pero yung isa pang way is maglakad ka na lang, 5-minute walk. Mas maganda maglakad dun sa may Along EDSA. Dadaanan mo Jollibee, madadaanan mo Mercury Drug. Tapos makikita mo yung pinaka-entrance talaga ng Urban Deca na meron silang Alpha Mart sa baba. And meron din silang Peters na parang bilihan din ng mga pagkain doon. So mga nasa range ng 200, 250 yung mga meals na doon. May kanin, tsaka may ulam. Sa Alpha Mart naman, yung usual na convenience store. So from the MRT, siguro 5 minutes na lakad or 7 minutes na lakad. And from SM Mega Mall or to SM Mega Mall ay 12 minutes na lakad. So, yun yung mga advantages na yun. Ngayon, pwede kang mag-book dito kung ikaw ay, kung dalawa lang kayo. Kasi pang 2 tao lang talaga, maliit lang yung lugar na to. Hindi ito yung staycation na magbabakasyon ka dito. Ito yung staycation na dito ka lang matutulog, magbakasyon ka sa SM Mega Mall o kaya sa Shangri-La. Kasi pag hindi ka makapag-stay dito talaga ng matagalan or kung para mag-relax, hindi ito yon. Mag-relax ka sa mall, tapos dito ka matulog. Yung pinaka-bakasyon mo na is yung nawala yung alalahanin mo dun sa kailangan ko umuwi agad dahil may matutulugan ka ng gabi na yon. And then, yun, magaling yung aircon and okay naman yung community. Very secured kasi bago ka umakyat dito sa unit na to, meron silang RFID. Ngayon, hindi ka napapakita kung anong unit number. Ito in specific unit number. Pero may RFID para doon sa elevator na hindi ka makakapag-push ng floor, kung anong floor ka, kung hindi mo gagamitan ng RFID. So yun yung maganda dito. Very secured. Pati yung building, very secure talaga yung buong process namin is kinuha kami ID. So yung ID naka-deposit nun sa MyGuard, etc. etc. So yun, kung naghahanap ka ng staycation mo or place na tulugan, kung ano may meeting ka lang dito sa may isa sa mga offices na nandito or with friends and galing ka pa sa malayo, dito ka pwede ka na sa Urban Deca, EDSA, Urban Deca Towers, EDSA. So security din kaya ito? Hindi, sa mailbox. Ako na mamaya, yun ang bilin. Bibidyo ko na rin. Maraming salamat sa isang gabing pagtulog. Wala namang daga at ahas. Ahas.
Bakit nga ano? Doon. Yeah. Pareho tayo. Oo. Maikli lang pala yung lakaran. So, ito yung along EDSA. Tapat niya yung SMPC na Fame Residences. Katapat mismo ng Urban Deca. And, konting lakad lang, parang siguro mga 10 steps lang. Meron ng Mercury Drug agad dito. May Watson's. Mercury Drug, Watson's, Jollibee. And, yung footbridge papunta sa Greenfield District across. Oo. Tapos ano, dito sa area na to, kapag parallel dun sa street, makikita nyo may mga tricycle dyan kung saan nyo pa gustong ipapangpuntahan. May Save More. Ganda yung area, accessible. Tsaka lakad-lakad lang. Walking. Babala. Maingat sa mandurukot. Parang hindi lang ito maganda sa gabi siguro. Lalo na kung babae kung mag-isa. Yan na, Save More. Ito yung building. Wow, maalog yung bridge. And then ito yung Shaw Boulevard Station, dyan lang. Dito sa footbridge, nakita nyo na ito na yung Greenfield District pagbaba natin. So, super accessible. Wala lang maganda sana kung may cover lahat ng pinaglalakaran. Right on EDSA. Hindi na agad. Greenfield District na agad. Greenfield na agad. Maaga nagsara yung bazaar kagabi eh. So hindi na rin kami nakapag-film tsaka nakapunta. Pero Greenfield Bazaar Friday tsaka Saturday. Pati Kembot, Shangri-La na.